Akira Toriyama. Isa kang alamat at ang iniwan mong legacy kasing hindi mabubura sa kasaysayan. Nakaukit ka na sa puso ng bawat batang sumubaybay sa nagawa at mga alaalang na i-provide mo sa amin through the years. Anyway, kung isa ka sa mga nanonood ng video na to ngayon, sigurado ako narinig o nasagap mo na yung malungkot na balita tungkol kay Akira Toriyama. Umano siya nitong March 2024 dahil sa acute subdural hematoma sa edad na 68. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya, siya lang naman ang responsable sa mga anime at manga gaya ng Dr. Slump, Jaco the Galactic Patrolman, at si Akira Toriyama lang naman ang gumawa ng Dragon Ball. You know, sa Dragon Ball lang naman galing ang isa sa pinaka-recognizable anime character of all time, na kahit silhouette lang niya ang ipakita mo, ay kilala na agad ng halos lahat ng mga anime fans. Which, personally, para sa akin, Dragon Ball ang arguably isa sa pinaka-influential anime sa lahat. Sorry na agad sa lahat ng mga JJK fans, pero for me, kung walang Dragon Ball, baka hindi nakalabas ng Japan ng mga anime. Which means, kung wala si Goku, wala rin si Gojo. Hindi lang sa anime, makikita ang influence ni Akira Toriyama. In fact, kung isa ka ring gamer, most likely, nakita mo na ang ilan sa mga classic video games na si Akira Toriyama ang gumawa ng mga character design. Most notable dito, ang Dragon Quest, Chrono Trigger, at Blue Dragon. To share a personal story tungkol sa influence sa akin ni Akira Toriyama, naalala ko nung bata pa ako, pinangarap ko maging isang mangaka gaya niya. In fact, si Goku din ang isa sa mga unang anime characters na sinubukan ko i-drawing nung bata ako. And sigurado ako, hindi lang ako nag-iisa na kay Goku nag-practice mag-drawing. Habang nag-reminisce ako, bigla akong naalala, Dragon Ball din pala ang unang exposure ko sa manga. Kung batang 90s and 2000s ka, siguro at some point nakakita ka rin ng mga ganito. Ito ay ang mga tagalized Dragon Ball comics na binibenta sa labas ng school namin. I know, piniratang manga to na tinagalog sa kaibinenta sa bangketa. Pero isa to sa mga nagturo sa akin kung paano magbasa noon. Hindi naman siguro kami lang yung may ganito, diba? Comment nga kayo, baka mamaya kami lang yung may ganito eh. Malay nyo, pwede pala ibenta kay Boss Toyo to, diba? Napakalaki ng naging impluwensya ni Akira Toriyama sa mundo ng manga at anime, na kung hindi dahil sa kanya, ay most likely hindi tayo nag-uusap ngayon sa mga oras na to. Yes, hindi siya ang responsable sa pag-boom ng anime sa labas ng Japan, pero isa siya sa dahilan. Kaya, hindi matatawaran ang naging ambag niya sa industriya. Idol, hindi ka man namin kayang buhayin muli gamit ang 7 Dragon Balls dahil ayon sa rule, hindi nito kaya ibalik ang mga taong pumanaw through natural causes. Pero para sa aming mga fans na naiwan mo, mananatili kang buhay sa mga alaala namin. So that's it, Mina. Wait, teka, baguhin natin to. O mga bata, nag-enjoy ba kayo sa video? Kung oo, give me a thumbs up! Gusto ko mabasa ang mga final message nyo para kay Akira Toriyama. Comment it down below. Kaya huwag kayo mawawala hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam! Paalam, Akira Toriyama. Shoutout nga pala kay Jin Bienes at kay Reynard Kenneth Tenorio 29. Salamat sa pag-support ng channel ko. Nga pala, kung umabot ka dito sa part na to ng video na to, isang malaking thank you sa inyong lahat. Mention ko na rin na may tribute podcast episode kami ni Duckbird at Popa the Monkey na mapapakinggan nyo sa podcast na Anime Angas. Nasa ibaba yung link, so check that out. With that, well, yun lang.